Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nakikinig lang si Pipita sa walang pugnat na pagsasalita ni Conrado at napansin ng matanda kung bakit hindi nagsasalita si Pipita. Sa kabilang dako, tinawagan ni Gomer si Hanilet para sabihin gusto na ang kanyang ina na makaharap ng ama ng dalaga, at hiniling naman ni Rado na ibigay ni Gomer ang numero ng cellphone ng dalaga. At hindi alam na mag-ama na nagkapalitan sila ng cellphone, at hindi nakapagsalita si Rado na ang nakasagot sa telepono ay si Conrado. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Nagkatagpo na Magbalay, dito sa ating dula, Super Pipita. Gaya ng napagkasunduan natin nila, Daddy, Sabado ng hapon kami pupunta sa bahay ninyo. Sige. Sasabihin ko kay Ate Pipita. Anong sinabi mo? Bakit sa katulong mo sasabihin? Ang daddy mo sana ang sasadyay namin, hindi ang katulong ninyo. Ang ibig kong sabihin, paghahandain ko si Ate Pipita. Anong gusto niyong kainin? Hindi na importante yan. Ang importante, makapagharap ang mga magulang natin. Paano kaya ito? Hindi Hindi natin napagsabihan ng daddy mo na ang nakausap niya sa cellphone ay ang daddy ko. Ha? Wag mo nang problemahin yan. Hindi naman sila magkakilala. Hayaan mong sila mismo ang magkalaman sa kanilang paghaharap. Pareho naman silang parang radyo na magaling magsalita. Gising pang daddy. Naiinip nang naghihintay sa akin. Tumatawag siya. Hello, Daddy? Naubos ko na ang pinatimpla kong kape. Wala ka pa. Nakatatlong beses na ring tumawag si Remigio. Nagkatuwaan daw sila sa pagharap ng dati niyang katropa. Daddy? Naiinis ako dahil hindi ko naman sila kilala. Inarmalite pa ako ng kanyang bunganga para siya na ang pinakamagaling. Daddy? Nasaan ka ba? Bakit hindi ka magsalita?
Mabuti pa yung toko. Alam niyang sambitin ang kanyang pangalan. Alam pa niyang bilangin ang mga kanyang edad. Daddy, bigyan niyo kasi ako ng pagkakataon na Ang makapagsalita. kinaiinisan ko sa mga toko, samantalahin nilang mag-ingay paghating gabi. Paakyatin ko nga si Pipita doon sa puno ng akasya kung saan sila nakatira. Naku, Daddy talaga. Hello? Ano ang sinasabi? Gusto kong magsalita pero hindi naman niya ako bigyan ng pagkakataon. Bahala ka na nga. Siguro, binilisan mo ang pagpapatakbo ng kotse mo, Gomer. Hindi pa bumababa ang kinain ko. Nandito ka na. Baka hindi ka na tumuloy sa bahay nila. Hindi na, Daddy. Pumasok ka sana para makausap mo ang magiging biyanan mo at masabi mo ang pagiging pagbalai namin. Walang problema, Daddy. Paano mo masabi? Kung ako lang ang masusunod, walang problema sa akin. Naantok na ako, Daddy. Bukas na lang tayo mag-usap. Ay, pareho lang ang magbalai na ito. Hindi rin ako bigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Pinag-usapan namin ng mami mo ang tungkol sa paghahandang gagawin sa pagbisita ng nobyo mo dito. Oo nga pala, no? Hindi pa kayo nagkita ni Gomer kasi kararating mo lang kahapon. Huwag mong problemahin yan, Ate Pipita, kasi tutulungan kita magluto. Sige, madam. Baala na kayo. Kung ano ang masarap na ihain para sa kanila. Kung ano yung niluto ko sa kanila kagabi, dagdagan na lang natin ng ibang putahe. Anilet, Bakit, Daddy? Anong sasabihin niyo sa akin? Patapusin mo muna kasi akong magsalita. Ha? Yan ang ayaw na ayaw ko kay Remigio. Ganito yan. Para hindi na hahaba ang usapan. Gusto kong makausap si Gomer. Talagang mabilis kang lalaki, Gomer. Nauna ka pang dumating dito sa opisina. Siguro iniwasan mo ang traffic, ano? Sabagay, tama yan. O ano, kumusta ang negosyo? Mabuti naman, Daddy. Gaano kabuti yan? Idetalye mo nga sa akin. Siya nga pala, nabanggit sa akin ni Hanilet na gusto daw akong makaharap ng daddy mo. Ako din, gusto ko siyang makausap. Hayaan ko na lang siyang magsalita. Ay, hindi naman ako ang mapapagod. Kung hindi niya ako pagsasalitain, makikinig na lang ako sa kanya. Napakaswerte naman ng araw na ito at nakapagharap na tayo. Matagal ko nang inaasam-asam na makapagkilala tayo. Ano nga ba ang pangalan mo? At parang nakita na kita. Esmeraldo ang buong pangalan ko. Pero dahil matanda na ako, Rado. Rado na lang. Nakakahiya naman kung magpapabagits ako. Maraming nagsasabi na may kamukha ako. Baka kamag-anak ko ang mga yon na hindi ko kilala. Alam mo, maraming magkakamag-anak na hindi magkakakilala. Tama ka dyan.
Hindi lang ikaw ang nag-aasam. Ako rin. Gusto kitang makaharap at makausap. Tama ka. Napakaswerte ng araw na ito. Para mas maswerte si Gomer dahil nagkanobya siya na gaya ni Hanilet na mabait, maganda. Hindi lang yon, magaling pang magluto. Paano mo nalaman na magaling magluto si Hanilet? Nagluluto pa lang sila ni Pipita. Ganito yan kasi. Noong pumunta sa bahay, nagkataon na nagluluto ako. Tinulungan niya ako. Ang sarap ng kain ko. Doon nga lang ako nakakain ng marami Taob ang kaldero, ubos. Kahit tutong, ubos. Talagang matagal nang hindi ako nakatikim ng tutong ng kanin. Nung maliliit pa kami, pinag-aagawan namin ng tutong. Buburan lang ng asin at lagyan ng konting mantika, masarap na. Salita ng salita ang matandang ito. Patatalo ba naman ako? Nasaan pala si Gomer? Bakit hindi siya humarap sa atin? Mas maganda daw kung tayong dalawa muna ang mag-usap. Babawi na lang daw sa ibang araw. Kayo naman ang magiging bisita ko sa bahay. Parang may kasalang magaganap na yan. Pero sa bagay, walang problema sa bagay na yan. Isasama namin si Pipita para magluto. Natatawa ako sa dalawang matandang nag-uusap. Ayaw padaig ang bawat isa. Mabuti sana kung magandang patutunguhan ang kanilang pinag-uusapan. Wala namang kabuluhan. Pipita! Anong kailangan niyo sa akin? Wala. Gusto lang kitang makausap. Naliligo si Hanilet kasi nainitan daw siya. Hanggang ngayon, hindi pa tapos na nag-uusap si Daddy Conrado at si Daddy Rado. Hindi pa nga. Siguro napansin mo naman na ayaw magpatalo ang bawat isa, no? Pareho silang magaling magsalita, hindi ba? Oo nga. At isa pang dahilan kung bakit nilapitan kita. Gusto kitang makilala. Ngayon lang kasi kita nakita dito. Kararating ko lang kahapon, Sir Gumar. Ako ang bago nilang katulong. Ngayon lang ako napagod na umuwi. Nakakapagod palang kausap ang Conrado na yun. Paanong hindi kayo mapapagod? Wala sa inyong ayaw padaig. Pareho kayong magaling magsalita. Pareho kayong madaldal. Ang matandang iyon ang ayaw magpadaig. Ang daming kwento. Daddy, Kahit yung mga taong hindi ko kilala, nasambit niya. Yung taga Palawan hanggang Mindanao, napag-usapan namin. May isa pang napansin ko sa kanya. Hindi ka pagsalitain. Hindi ko yan nasabi sa kanya. Paano? Hindi ako makasingit. nakakatuwa nga kayo Hindi ako natutuwa. Ah? Kung hindi ako nagkakamali, yung matandang yon ang nakausap ko nung tinawagan ko si Hanilet. Daddy, ano kasi? Huwag mong kampihan ang matandang yon. Ako ang iyong ama. Sige, magsalita ka. Hindi na nahiya. Kanino yung kape na tinitimpla mo? Ipagsandok mo nga ako ng kanin at ulam, Pipita. Sige, sir. Ang alam ko po kasi, sir, hindi kayo kumakain ng kanin sa umaga. Nagutom ako. Masarap ang luto nyo ni Hanilet. Kaya lang, hindi ako nakakain. Ang napag-usapan namin ni Rado na yon, doon ako naiinis.
Kung ganun, sir, pareho lang tayo. Ay, hindi siya marunong magkwento. Iba-iba ang topic niya. Akala ko Mindanao lang ang pinag-uusapan namin. Maya-maya, pati yung mga kamag-anak niya sa Amerika kasali na sa usapan. Napagod na akong nakikinig. Nakapagsandok na ako ng kakanin, sir. Kumain na kayo. Kailangang malaman mo ito, Hanilet. Nakakahalata na ang daddy kagabi. Naalala niya na ang daddy mo ang nakausap niya nung ibinigay ko ang number mo sa kanya. O ano? Nagalit ba ang daddy mo? Hindi ko alam, pero pakiramdam niya nadaig siya. Paano mo nadaig? Paano? Ayaw daw magpatalo ng daddy mo. Yan ang nakikita kong problema. Nagkaharap ang mga magulang natin na magaling magsalita. Ang masasabi ko lang, walang problema dyan. Hindi naman sila ang magsasama, kundi tayong dalawa. Ay, matanong nga kita. Saan pala tayo titira? Ikaw, kung saan mo gusto. Ikaw, kung saan ang gusto mo. Baka hindi ka makatiis eh. Alam mo naman, napakadaldal ni daddy. Ganyan din ang daddy. Baka hindi ka rin makatiis sa kanya. Magaling din magsalita yun. Alam kong matagal na nilang hinihintay ang pagkakataon na ito ng ating mga anak. Maalala ko nung niyayaya na ako ng aking asawa na magpakasal kami. Dahil dyan din daw ang patutunguhan ng magnobya at magnobyo. At dyan makikita kung gaano nila kamahal ang bawat isa. Magsalita naman kayong dalawa dyan bago pa makalayo kami ni Balae. At baka sa ibang usapin pa. Si Gomer lang ang may gusto na makasal kayo. Ay, daddy? Si Hanilet ang gusto kong magsalita. Hindi dahil ikaw ang lalaki ay ikaw lang ang magdidesisyon. Pareho lang ang karapatan ng babae at lalaki. Daddy, Baka pinilit ka lang ni Gomer, Hanilet. Huwag ka sanang magalit sa aking sasabihin, Balae. Tinawag na kitang Balae kasi dyan din ang hangganan ng lahat. Depende yan sa ating mapag-uusapan, Balae. napag-usapan na naming mabuti ni Gomer ito, Daddy. Sinabi mo kilala kita. Kahit isang letra lang ang masambit mo, naniniwala na ako sa iyo. Isang letra, daddy? Sinasabi ko na sa inyong mag-ama. Nag-iisang anak ko si Hanilet. Gusto kong ingrande ang magaganap na kasal. Talagang ingrande. Minsan lang na mag-aasawa ang ating mga anak. Sabihin nyo kung ano ang hihilingin nyo. Ibibigay namin ng buong buo. Ako ang lalaki, pero parang lalagnatin ako sa pag-uusap ng ating mga magulang. Ako nga din Ninervyos ako. Akala ko hindi na maaayos ang lahat. Pareho kasi silang magaling magsalita. Walang pugnat. Si Daddy talagang ayaw patalo. Muntik na tayong hindi makapagsalita. Silang nagkasundo sa pagpapakasal natin. Sila pang pumili ng petsa. Ay, ang petsa ng kasal ang matagal nilang pinag-isipan. Si Daddy, ang gusto niya, yung may 0 na numero. Para masolusyonan, 10:00 ang kasal natin.
Pwede namang alas 8 o kaya alas 9. Mas gusto ni Daddy na alas 8 ang kasal. Patas kasi kapag isinulat. Ay, naku. Natatawa ako sa mga magulang natin. Ang importante, naayos na ang ating kasal. Ay kung ganun, asikasuhin na natin ang kailangan nating mga papeles. Mag-isa na umuwi si Sir. Magkasama na naman siguro si Sir Gomer at Madam Hanilet. Inaayos nila ang papeles para sa kanilang kasal. Gabi na marahil darating si Hanilet. Mabuti na lang walang Friday the 13 ngayong buwang ito. Sandali, tingnan mo ngang mabuti ang kalendaryo, Pipita. Ay, wala Sir, pero sa susunod na buwan may Friday the 13th. Kung ganon, kung ano kasing pamahiin yan na minana sa ating mga ninuno. O sige, papasok muna ako sa kwarto ko, Pipita. Tawagin mo na lang ako kapag naihatid na ni Gomer ang aking anak. Sabihin mo kay Gomer na may sasabihin ako sa kanya. Kapasok ko lang sa kwarto ko, nandito na kayo. Daddy, gusto niyo daw akong makausap? Para maliwanagan ang lahat, bibigyan kita ng pagkakataon na makapagsalita. Nakapagkasundo na ba kayo kung saan kayo titira? Opo, Daddy. Hindi pa ba nasabi sa inyo ni Hanilet? Tatanungin pa ba kita kung nasabi na sa akin? Ay, ikaw naman, Gomer. Kung ganon, Daddy, dito sa bahay niyo kami titira. Mabuti naman. Nire-respeto kita sa bagay na yan. Paano naman ang pag-opisina mo? Isipin mong mabuti, Gomer. Bakit pumayag ka na doon kayo titira sa bahay nila, Hanilet? Ikaw ang lalaki. Dapat ikaw ang masusunod. Huwag niyo sanang gawing komplikado ang lahat, Daddy. Pwede namang palitan eh. Mayaman tayo. Malaki ang bahay natin. May sasabihin sana ako sa inyo. May natuklasan siya tungkol sa ating negosyo. Baka magagalit kayo kung imungkahi ko sa inyo na makipagnegosyo na lang tayo sa kanila, sabi ng daddy niya. Ay, hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Kahit yan pa ang dahilan ng pag-awayan naming magbalay. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Nagkatagpong Magbalay. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.